Ako si Celi Medina, tubong Dait Camarines Norte, naninirahan dito sa Peru simula noong 1997 hanggang sa ngayon. Ako'y napunta dito sa Peru simula noong 1981. Una, pumunta muna ako sa Africa kasi ang napangasawa ko ay isang Peruano na nagtatrabaho sa United Nations. Ang assignment naming una ay sa Seychelles, Africa. Tapos, pumunta ako dito sa Peru dahil ipinanganak ko ang aking unang anak na babae. Dito siya sa pinanganak sa Peru. Pagkatapos, na-assign ulit kami sa Pakistan, Karachi, Pakistan. Simula ng 1987 hanggang 1992. Tapos, pumunta ako dito ng 6 na buwan. Na-assign kami sa Amerika. And then, ang sunod na assignment namin within the United Nations din ay sa Libya, Tripoli. Pagkatapos ng Tripoli, na-assign din kami sa Ethiopia, sa Addis Abeba. At ang huli naming assignment ay sa Nairobi, Kenya. Simula ng 1997, umuwi na ako dito sa Peru kasi ang anak kong bunso ay mag-aaral na ng first grade. Nag-aral sila sa American International School dito sa Lima. Sa awa ng Diyos, ang aking panganay na anak, nasa ngayon ay 33 taong gulang na, ay successfully na nagtatrabaho sa American Embassy dito sa Lima. At ang bunso ko namang anak ay sa awa din ng Diyos ay naipagtaguy kong ipagpaaral sa University of Alberta sa Canada, na ngayon ay Doctor in Chemistry. Since nawala na akong pinagkakaabalahang mabuti, ay nagsimula akong mag-umpisa ng magkaroon ng school canteen na I'm trying to expand sa iba't ibang eskwelahan dito sa Peru na ang category nila ay international school. Naanuhan ko ng manirahan dito sa Peru, parang ito na ang aking home. Dahil nandito ang aking anak, yung aking pamilya nandito. But yet, umuwi ako sa Philippines ng hindi nga kadalasan, pero umuwi pa rin ako kasi nandun pa rin ang hindi natin malilimutan ang roots na sinasabi natin. Ano ako ng kantin kasi wherever we go na yung assignment, and we are parang member ng mga, let's say, in Pakistan, we founded this ASEAN Women Group. So, doon sa group na yun, nag-ano kami ng mga cultural affair. Let's say, we founded ng ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapore are members. So, nagkakaroon kami ng food festival. And I really like cooking. So, like for example, in Nairobi, Kenya also, ang laki ng United Nations sa Nairobi. So, we do this food festival. And my food is really good, I could say. Like, adobo, yung mga ganyang pagkain natin. So, and the pancit. The pancit here is really, or the pancit and the lumpia. Madalas na pinatitikman ko sa kanila and they really like it. Adobo, ceviche parang paksiw, parang inaano ko na din yung paksiw sa kanila, pansit, at saka yung sinigang. Okay naman kasi madali dito maano ang Pilipino kasi ang Peru and Philippines malaki ang pagkakasimilarity dahil naging ano tayo ng Espanyol. Peru has been 300 something years and Philippines also 300 something years. So, ang pagkakaiba nga lang natin, Espanyol lang ang nagpunta dito. Hindi katulad sa Philippines na Espanyol, Amerikano, tapos mayroon pang kaunting Japanese. Yun ang pagkakaiba. So,
Dito sa Peru, ang language na ginagamit lang nila Espanyol and their native language na Quechua. So English dito, it's been like 5 years na nag-i-start sila na turuan ang mga bata na magsalita ng English. Aside from the canteen, since I came here sa Peru, I've been helping the Philippine Consulate, Honorary Consulate, with Raul Jas Canseco, our Honorary Consul General, and Lily Varas. We've been doing social work sa mga kababayan natin na Filipinos na hindi na yung napunta dito na nakakulong. So we've been visiting the prison, we've been taking yung mga kailangan nila, yung mga toilet paper, toothpaste, sugar, and everything. So we've been visiting them. There was one time na ang nakakulong ay about 27. Dahil po sa... Dahil sa drugs. Parang sila'y pinapunta dito ng isang nakilala nila, like for example in Malaysia or somewhere else, China, something like that, na pinapupunta sila dito, parang sinasabi sila nila, mag-tour sila, but they are really drug mule. So, na-intercept sila sa airport, then straight to the prison. There was one time na may nahuli na isang Filipina na dinala sila sa isang small prison somewhere in Callao. And hindi nila binigyan ng pagkain for 2 days. So we've been standing outside trying to give her something, to take something for her to eat, and since it was winter, it was really cold, and she was nakadamit siya ng napakanipis. So we standed there for about 8 hours just to help that girl. Ngayon, ang status ng mga kababayan natin dito na nakakulong, kakunti na lang sila. I think it's about 4 na naiiwan. So, kasi parang nagkaroon na din ng control sa Philippines na sa immigration, sinabing papunta dito sa Peru, hinuhold na sila. They should have invitation from the Honorary Consulate and invitation na yung pupuntahan nila dito sa Peru. Ang problema nga lang, minsan, yung mga Filipinos na napupunta dito, hindi straight from the Philippines. Napupunta sila sa Thailand o sa Malaysia. Then, didiretso sila dito. Kasi ang mga Filipinos, meron tayong bilateral agreement between Philippines and Peru na 45 days na pupunta ka, we don't need visa either way. So, tinitake advantage nila yon. Yun ang nagiging problema. Yun ang mga sasabihin natin na nakakalusot na pupunta dito. In my own opinion, sa aking sarili, ay panahon na magkaroon tayo sa Pilipinas ng isang pangulo na ang objectives niya ay yung sa anti-drugs is strong political will na talagang hindi lang sasabihin pero gagawin. That's my point of view. It's about time, and I'm so happy for the Philippines. Oh, I'm excited because APEC is a very strong economic organization in Asia Pacific. So I think it will bring a lot of good investment to the Philippines. Although Philippines and Peru, the distance is so far, but yet I think there will be a good achievement.